Eto, good news mga barateros, mga kabiyaya. Pangulong Duterte ay lalaya na. No, paano nga ba gagawin nito at paano nga ba nila nasabi na si Pangulong Duterte ay lalaya na? May mga ipapakita ho tayong video sa inyo. No, grabe na to, grabe. Pero bago yun, may ipapakita rin akong video. No, video ni Marcos Jr. na kung saan hinigop niya ang... Sarap na sarap siya sa paghigop ng... Sir Jay, anong hinigop? Alam nyo na. Itutuloy ko pa ba? Basta humigop. Kitang-kita sa video na humigop. Ginanon nyo. Ay. Sasabihin na naman ng mga basher ko dyan. Hype ka talaga, Jay Guevara. Puro ka ganyan. Hindi ako. Promise, may ipapakita po ako sa inyong video. Ito, hindi na ho ito prank. Hindi ko na po kayo niloloko. Talagang may ipapakita ako sa inyo na hinigop ni Marcos Jr. Talagang kitang-kita sa video. Siguro naman hindi to AI. Dahil may mga kasama siya dito na mga kilalang personalidad. Pero syempre, no, disclaimer ito ay panoorin muna natin bago tayo mag-react kung ano ba tong hinigop niya. Talagang sarap na sarap siya eh. Talagang talagang alam niya yung nilasap-lasap niya ang paghigop. Oo, iba talaga. Grabe talaga si Pangulong Marcos Jr. Best president in ever. Oo, talagang best president in ever and ever. Saka walang yan. So dito nga, no, ito Pangulong Duterte ay mukhang malapit na ang paglaya, no? Dahil nga ay talagang may nagtutulong-tulong na po ang mga Duterte Black kung tawagin. Na isa yan sa mga kinakatakutan ng mga anti-Duterte and Duterte Black ay nagtutulong-tulong na po para mapalaya at mapauwi na si dating si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yan naman din ang gusto nating lahat, na makauwi na ho ang ating Tatay Digong dito sa bansang Pilipinas dahil hindi niya po deserve na doon siya mamalagi sa ibang bansa. No, so talagang alam niyo yun, talagang kahit sino tanungin mo dito sa bansang Pilipinas, yung mga adik lamang ang hindi papabor na makauwi ang mga Duterte. Na makauwi si Pangulong Duterte. Oh, marami dyan yung mga adik-adik dyan. Meron pa nga dyan yung may anak din na adik. Meron nga dyan yung may anak din na adik na nahuli na tapos nakalaya pa rin. Ganun talaga buhay-buhay pag ikaw ay malakas sa gobyerno. Ang hirap sa Pilipinas, no, kapag nakatagpo pag nakakita ang gobyerno ng ginto sa sarili mong lupa, sasabihin yaman ng gobyerno 'yun. Pero kapag shabu ang nakita or pulburon ang nakita sa mismong bahay nyo, sa mismong lupa nyo, sasabihin yan, sa'yo yan. Bakit kaya ayaw angkinin ng gobyerno yun? Ay nako, pero ngayon ibahin natin. Sa oras na merong halimbawa may isang lupa, may lupa ganyan. May natagpuan sako-sakong pulburon doon. Aangkinin ng gobyerno yan. Tapos sasabihin niyan, may nakuha kaming mga pulburon. Oo, na nagkakahalaga ng 10 billion pesos. Oo, syempre pagyayabang sa SONA yan, no? Panibagong opportunity naman kung nag-upgrade na, kung hindi lumutang sa dagat ngayon, nahukay na. parang buto nung mga yung mga sabungaris. Ayoko nang banggitin yung yung salitang yun kasi dumidilaw tayo. Oo, no? So, asahan nyo yan na marami pang mga susunod na mga kabanata mapatungkol dyan sa mga pulburon na kung saan-saan nakikita. Ay, ganun talaga buhay-buhay. Kapag ikaw ay wala nang maikwento, gagawa ka na lang ng eksena. Oo, kaya nga first time ever na ang mismong mga drug lord na po ang nagbibigay sa gobyerno ng kanilang mga pulburon. Lupit, no? Ang lupit ng kaganapan ngayon sa Pilipinas. Talagang kung i-imagine mo, talagang kakaiba eh.
No, talagang hindi mo maiisip na naisip nila yun. Saan ka ba nakakita? 3 billion pesos? Ipinalutang lang sa dagat? So sino drug lord? Si Aquaman. Walang nga itong drug lord na to, may hawak pang tinidor. Itong si Aquaman, pag ikaw nasuntok ka ni Superman tsaka ni Batman, iyak ka. Ikaw pala ang sanhi ng mga ipinagbabawal na pulburon sa bansang sa buong mundo, ha? Siguro si Aquaman yung yung pinaka drug lord sa buong sa buong mundo natin. Oo, tapos i-deliver niya lang gamit syempre sa dagat, no, ay mas mabilis siya dun eh. Andun yung kapangyarihan niya, mabilis siya lumangoy. Kaya nga siguro eto si Marcos Jr. gawa ng alam mo si Marcos Jr. kakaiba yan eh. Talagang nag-iimbento siya ng mga kakaiba, mga bago. No, at talagang lumilika siya ng mga gumagawa siya ng mga bagay na hindi mo kayang gawin at hindi mo kayang isipin sa tanang buhay mo. So siguro to si Marcos Jr. nagkaroon ng opportunity para kontakin si Aquaman para palutangin yung mga yung mga pulburon dun sa dagat. No, so kauna-unahan po 'yan ha. Tsaka ito ganyan na po kayaman ng mga drug lord dito sa Pilipinas. Kusa na nilang binibigay ang druga sa sa tawag dito sa administrasyon. Eh nung nakaraan nga 'di ba the big hole sa Alitagtag, Batangas, 'di ba? Isinuko. Oo, isinuko sa checkpoint. Kamusta na kaya yung driver? Kamusta na kaya siya? Ano kaya nangyari na doon sa driver? Nakulong kaya? Napaamin kaya nila yung driver kung sino talaga yung pinaka-pinuno nila? Oo, biruin mo 13 billion pulburon. Tapos isang tao lang ang may dala. Nakakapagtaka lang kasi hanggang ngayon wala na rin tayong balita doon. So kung iisipin mo, kung iisipin mo kagaya doon sa panaginip ko na yung nandoon sa Alitagtag, Batangas na napakadaming pulburon, ayan din yung mga pulburon na nakikita natin na palutang-lutang sa karagatan. Panaginip lang naman yun. Oo, panaginip. Pag panaginip, wala akong katotohanan yan, ha? Oo, kaya wag po kayo magpapaniwala sa mga panaginip. O, katulad nito, yung sinasabi kong hinigop na ni Marcos Jr. Kitang-kita sa video ang paghigop ni Marcos Jr. At pero mamaya pa yun, syempre yun yung pinaka-main event natin. Para naman gusto nyo agad makita nyo agad yung pang-main recipe natin eh. Dito tayo muna sa sa panayam ni Senator Rodante Marcoleta na malapit nang umuwi or malapit nang mapauwi si Pangulong Duterte. So, Senator, pasok. Ay sense ng Senado na payagan ng makabalik. Okay. Duterte. At inisa-isa ko rin ang mga katwiran kung bakit dapat siyang payagang umuwi na. Hindi yung house arrest, hindi, pauwiin mo siya dito sa ating bansa. So pinadideklara ko na para lang malaman ng ibig ko sabihin, mapagtalunan. Bakit ko ginawa yun? Sa Lunes, siguradong may papile yun. Kung ito po may pilot, aktuhan na, anong pwedeng maging akto ng Senado sa isang resolusyong gaya ng ihahain nyo, sir? Kaya gusto kong pag-usapan, kaya gusto kong pagtulungan ng Senado, na yung sense ng Senado, kung tutulungan nila, kung gusto kong mangyari, sa panig namin, gusto namin madeklara. Opo. Ako, sa panig ko, gusto kong madeklara na illegal, unconstitutional, ang pagkakadakip, pagkakadetine, at paring pang-usig pa sa dating Pangulong Duterte. Di pagtalunan namin, di pakinggan nyo ako. Resolusyon ko ito eh. Kahit kanino mang komite. Alam nyo, magiging magandang impacto si Rodante, si Senator Marcoleta sa Senado kasi so tutusin, kahit naman din sa Congress, may naman siya doon, may magandang impact naman talaga. Kaso nandun yung mga kaaway niya. Andyan si Abante, 'di ba? Na isa sa mga bulaang propeta. Andyan si Dan Fernandez na laos na kahit hindi pa sikat. Andyan din si Paduano na laging galit. Nakakala mo lahat ng samaan loob sa buong mundo sinalo niya lahat.
At doon naman na mga banateros, kitang-kita nyo naman kung gaano gipitin si Marcoleta doon. Sa tutusin nga, muntik silang magsapakan doon ni Paduano. Buti na lang talaga hindi nagpang-abot tong dalawang to, no? Hindi ko na lang alam kung sino man nanalo dito. Si Boy, si Mangot, tapos si Boy, si Mr. Attitude. Paano kaya maglalabanan yung dalawang yan? Joke lang, ako lamang po ay nagbibiro sa ating senator na si Senator Marcoleta. Hindi kasi kasi siya binansagan siyang pambansang simangot. Oo, si Paduano binansagan na si Mr. Attitude. Dahil may ugali nga talaga, no, may ugaling NPE. Hindi kasi talagang eto sa si Alex Briganaw group ata. Basta siya lang ang nagbubukod tanging NPA na tinakwil. Tinakwil ng sarili niyang grupo, yan si Paduano. So ngayon, mas makakaporma si Senator Marcoleta dahil tong Senado, wala naman kasing dyan ilan lang naman ng dyan, hudas dyan Hindi si Risa, si Aimee, tapos si Gatchalian, tapos yung isa si Grace po, ewan ko ano nangyari diyan kay Grace po, no? So ilan lang naman, hindi katulad dun sa Congress na wala talaga siyang kakampi. Kaya dito makakabuelo itong si Senator Marcoleta. Sasabihin ko yung katwiran. Nandun naman May ganun pa? Sabing PRRD Act, ito daw po isang batas. Panukala. Ito panukalang batas Ni Senador Aimee Marcos. Oho. Ito ay Senate Bill number 557. Ayan. Ano bang laman yan? Ito po ay panukala na gawing krimen ang isang, kung tawagan ay extraordinary rendition na ang isang Pilipino ay itatransfer o dadalhin sa isang bansa. Okay. Isang foreign country na walang consent o pahintulot ng alinmang hukuman sa Pilipinas. Parang yung nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila sa dahig kahit wala namang pahintulot o hindi naman ipinagpaalam sa hukuman ng Pilipinas. Okay. Gagawin itong isang krimen. Pagka ginawa at ikaw ay napatunayan nagkasala, maaari kang makulong ng mula 6 hanggang 20 taon. Wala pa ba tayong batas tungkol dyan? Wala pa kasi nga nadala si ganun ba? first time Oo. Pero alam nyo, dito sa panukala ni Aimee Marcos na yan, duda kami dyan Hindi sa totoo lang, duda kami dyan. Maganda sana yan kung bago makuha si Pangulong Duterte, kung maipasa sana yan. Dapat nung una pa lang ginawa na yan. Ginawa na nga, isinabatas na yan. Kaso, useless na rin yan kung matutuloy yan ngayon. Unang-una, nasa dahig na si Pangulong Duterte. So wala nang kwenta yang wala nang kwenta yang batas na yan. Tapos ito pa malupit diyan. Papakinabangan yan ng Administrasyong Marcos. Pag natapos sila ng termino, kung halimbawa lamang nagawin kay Marcos si Junior yung ginawa kay Pangulong Duterte. Ngayon, hindi na madadala doon. Ligtas na si Marcos Jr. at lahat ng mga kaalyado ni Marcos Jr. na pwedeng igaya sa ginawa kay Pangulong Duterte. 'Di ba? So talagang itong si Aimee Marcos talagang gumagawa rin ng paraan para madepensahan niya yung kapatid niya. Kaya nga kung hindi sa totoo lang isipin niyo maigi kapag naisabatas to, no? Pag naisabatas ito, makakabuelo na yung makakabuelo dyan si Marcos Jr. So hindi siya ma-rendition sa ibang lugar. So, hindi siya magagaya kay Pangulong Duterte na dapat natin iparanas sa kanya yun. No, dapat natin iparanas sa kanya yung pagtapos ng termino niya. Kaso, ewan ko sa kanila kung anong ba't nila hinahayaan si Aimee Marcos naman. Sa bagay, karapatan naman ni Aimee Marcos yan dahil senator siya.
Kaso kung ako tatanungin, malabo kasi ang maikinabang lang niyan yung pagtapos ng termino ni Marcos Jr. Sila ang makikinabang niyan. Magpupustahan tayo, sila ang makikinabang niyan. Ano ng batas? Saan na nagbabawal sa ganun? Sabi, Hindi, meron tayong batas pero hindi direktang ganyan ang sinasabi. kaya pala. Halimbawa, Oo. talaga bang meron siyang hinihain na ganyan? Meron po. Kasi, Opo. Oho. kung titingnan mo, merong Republic Act 9851. Opo. Ang sinasabi, yan ay is about international crimes. Yes. Mga genocide and other high crimes, sabi niya. Opo. Lahat ng mapapatunayan na nagkasala ng krimen na binabanggit sa batas na ito ay uusigin dito sa ating bansa. Ang jurisdiction dito. So hindi mo na kailangan yun. Okay. Sapagkat magkakasala ka rin sa batas na yun eh. Hindi lang tinupad eh. Kaya nga tama naman yung ginawa nila na nagsimula sila sa investigasyon. Hindi ko naman alam kung tatapusin ba yun o hindi. Yun ang problema ng mga komisyon nag-iimbestiga eh. Mag-iimbestiga ka. Pagkatapos bigla na lamang iaatras o bigla na lamang mawawala. Hindi naman nagpapaliwanag kung ano nangyari eh. Ayun na nga. Sa kamera ganun din. Oho. Kung minsan magtatanong ka, bakit tayo to? Sir, magtanong na lang po kayo sa taas. Puro ganun eh. Hindi nga, wala ba kayo paliliwanag? Baka naman sa Senado, boss, tama na yung dalawang hearing. Pwede ba yun? Ako ang record ko, ang hiniring ko sa Congress. Oho. Deputy Speaker yun, tinapos ko yun. Kahit na sino pang makialam. Kahit Speaker pang makikialam, hindi ka makikialam. Tatapusin ko yan. Dapat ganun. Para yung tao maniwala, ganito ang pamamaraan. Opo. May Hindi ko rekomendasyon. kinikriticize yung bill na yon. Bakit hindi ko pa nakita yon? Pero sinong mabe-benefit nung batas na yon? Mawalang galang na kanino man. Oho. Nangyari kay PRRD lang yun eh. Ilang daan taon bago maulit yun. Ang kailangan mag-ano ka ng batas yung lahat mabe-benefit. Yung mas maraming mabe-benefit. Yun nga Senator Marcoleta, ang makaka-benefit nga lang niyan ay yung si Marcos Jr. Kasi halimbawa lamang, ay putang ina. Tumama pa yung kamay ko doon sa halimbawa lamang na dumating sa point na parang may mga tao na gustong gawin kay Marcos Jr. yung ginawa niya kay Pangulong Duterte. Halimbawa lamang hindi na magagawa pag naisabatas yung extra rendition na yan. Hindi sa totoo lang hindi na maipapataw yan. Sadyang tawag dito si Amy Marcos lang at mga Marcos lang ang makikinabang yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Si Marcos Jr. lang ang makikinabang diyan, pati yung mga kalyado niya. Halimbawa sila Torre, sila Remulla, 'di ba? Na gagayahin natin yung ginawa ni Marcos Jr. kay Pangulong Duterte. Hindi sila magaganyan kasi nga may ganyan ng batas. Bawal na. At makukulong ka talaga. Ang tinutukoy dito yung tungkol sa ginawa kay Pangulong Duterte. Uulitin pa kaya yun? Kung uhulihin si Senador Bato, doon lang uulitin. Pero hindi pa naman batas yan eh. 9851, okay na yun eh. Diba? So ibig sabihin, wala nga talagang kwenta yan. Kasi kung magiging maganda sana yan kung nung una pa lang, no? Kung nung una pa lang isinabatas na yan, di sana ligtas si Pangulong Duterte. Kaso walang imposible sa administrasyon ngayon. Pag ginusto nila, yari ka talaga. Wala silang pakialam, kahit batas baliin nila yan. Ganyan ang patakaran ng administrasyon, no? So ako naniniwala talaga wala talagang kwenta yung isinasabatas na yan ni Amy Marcos. Di ba? Oo nga po. Ilang tao ba ang mabe-benefit sa batas? Palagay mo, sige, nagtalo-talo kami. Ginugol namin ng 3 taon. Naisa batas ito. Ano pangalan? PRRD Act. Oo. Sino ang uusigin pa maliban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Marcos Jr. Kagaya niya, no? Na hindi pagpapaalam sa korte. Wala na siguro.
Sino nga sino makikinabang sa batas na yan? Di ba, hindi ba ang batas national? Opo. Dapat maraming makinabang. Kung isa wala lang. meron pa, tinatanong ko, meron pa ba? Baka wala na eh. Baka naman doon. Wala nang jurisdiction ng ICC. Magkukusa, ano ba yun? Magyayabang ba yan na mag-i-issue pa ng warrant of arrest? Oo nga. Ito sa para sa kabatiran ng ating mga kabayan. Kasi ito magiging laman ng ating Vox Populi. Yan ba? Opo. Para lang ho magkaroon ng kabatiran ng ating mga kababayan, ano ba itong pinag-uusapan namin? Naihain daw po kasi sa Senado ang tuluyan na pong ipagbawal at gawing krimen ang extraordinary rendition. Ito daw po yung persahang pagpapatapon sa ibang bansa sa isang opisyal o mamamayan ng Pilipinas na inaakusahan sa ibang bansa gaya ng nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte nang hindi dumaan sa legal na proseso ng bansa. Ito daw po yung Senate Bill 552 o pinawag po nilang Duterte Bill. Inihain po ito si Senadora Amy Marcos. Papatawan po ng mabigat na parusa ang sinumang sangkot sa ganitong mga hakbang. Iginiit po na labag sa ligang batas ang ginawa ng isang opisyal o ng mga opisyal ng gobyerno nang ipatapon po sa International Criminal Court ang dating Pangulong Digong dahil sa mga kaso ng extrajudicial killings, gayong wala naman siyang kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas. Ayan. Umapila naman ang senadora sa Office of the Ombudsman na aksyonan ang mga nakapending na kaso na may kinalaman po sa pagkapatalsik sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon daw pala, si Marcos po nasa kasalukuyan po nasa dahig kasama si BP Inday Sara Duterte. Ayon po sa pangalawang Pangulo, hiniling na ng kanyang ama sa ICC sa pamamagitan po ng kanyang abogado na payagang makapasok si Marcos sa ICC premises. Ayon. Pero naku po, delikado na naman yan. May ire-report na naman yan malamang si Amy. Sa totoo lang, may ire-report na naman yan. Si ganito yung plano, ganito yung gagawin nila. Maging handa kayo. Di nyo wala mapapansin, na simulat sa pool na nagkasama ulit itong si Amy Marcos at Vice President Sara Duterte, talagang nakakapaghanda na ang administrasyon sa mga ilalabas na mga katibayan ng mga Duterte mapatungkol sa mga Marcos. Alam nyo, talagang nakakatanga lang na maniniwala ka na kumakampi si Amy Marcos sa mga Duterte. Kasi dito pa lang sa PRRD Act na to, extraordinary rendition, dito pa lang, ito yung patunay na lihitimong kaya lang kumakampi si Amy Marcos sa mga Duterte para maaksyonan niya yung mga maaaring mangyari sa pamilya niya at lalong-lalo na sa kapatid niya. Kasi yung PRRD Act na to, ang makikinabang nito hindi si Pangulong Duterte, kundi ang makikinabang nito ay si Marcos. Pag natapos yung termino ni Marcos Jr., tapos ganito ang mangyari sa kanya na ibigay siya sa ICC, naku po, yari na. Hindi yan matutuloy kasi nga may batas ng PRRD Act extra sa laban sa ordinary rendition na yan. Dito pa lang talagang kitang-kita mo na kitang-kita mo na kaya niya ipapatupad to para depensahan niya yung kapatid niya. Ewan ko na lang kung sino naniniwala pa kay Amy Marcos, nakakaano na lang talaga. Well, basically, sana payagan siya. Bakit ka mo? Opo. Kasi hindi ako pinayagan Ayun, Tama. Para makapasok din ako, di ba? Ayun, kung meron ng nauna, pagkasumulat pala, pwede. Hindi, pero yun munang PRRD Act. So yun daw pala siya nang nilalaman. Sabi ko nga sa inyo, meron na tayong Republic Act 9851. Opo. Na ang isang tao, ang isang residente natin dito sa ating bansa, Pilipino. Opo. Hindi mo naman siya basta-basta mauusig o mapoprosecute o kaya editin nang hindi mo sinasang-alang-alang yung ating batas dito sa ating bansa.
Yun namang Rome Statute na yan ang kumakatawan sa ICC. Ang kanyang pinakasentro naman ay yung tinatawag na principle ng complementarity. Okay. Ibig sabihin, inuuna muna yung karapatan ng isang national o estado na siya muna ang gumawa ng pang-uusig sa nakalabag ng ganitong klaseng krimen bago sila. Lalong-lalo na kung yung local domestic court ay willing and able na gumawa ng bagay na yan. Opo. Wala naman nagsabi na ang ating bansa, yung mga korte natin, mga prosecution service, di ba sila nagsabi, kami po'y walang kahandaan, kami po'y walang kakayahan. Ayaw po namin gumanap ng tungkulin namin na mang-usig po ng krimen na binabanggit po ng batas na ito. Wala naman nagsabi Wala pong ganun, sir. Opo. Ang katotohanan ng bansa natin ay open, bukas, Opo. umiiral, nagpa-function lahat. Tama. Bakit mo dinala roon si Pangulong Duterte? Yun na nga yun eh. Yun na nga yung isa sa pinakakatanungan. Buhay ang justice system sa Pilipinas. Tumatanggap naman sila. Hindi naman sila tutulog-tulog. Pero binaliwala sila ng Administrasyong Marcos. Mas pinili ng gobyerno, mas pinili ng Administrasyong Marcos na imbestigahan ang isang Pilipino ng tiga-ibang bansa. Si Pangulong Duterte, ilang beses niya naman sinabi na kasuhan niyo ako, haharapin ko. Hindi basta dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. 'Di ba? So yan 'yun. Ang ano pa dito, ang isa pa ritong ginawang katarantaduhan nitong ng administrasyon. Alam nyo ba na nagbabayad ang baang 11 na bansa sa ICC taon-taon ng, kung hindi ako nagkakamali, nasa $100 million bawat bansa, ha? Or siguro o baka hati-hati na ho yung mga bansa sa buong sa buong mundo diyan sa $100 million na yan. Binigyan po ni Marcos Jr. ng trabaho ang ICC, dapat nga po diyan bubuwagin na yan. Sa totoo lang, dapat bubuwagin na yung ICC kasi ilang taon nang walang trial diyan. Kaso ang nangyari, bida-bida ang ating presidente, ang ginawa niya para magkaroon ng income na naman ng ICC, ibinigay niya doon si Pangulong Duterte. Ngayon, magkakaroon ng trial, so ibig sabihin, buhay pa rin ang sistema ng ICC. So, tuloy pa rin ang kwarta, palakpakan. Diba? Ganun ang nangyari dyan. So yan ang ginawa, isa pa sa mga katarantaduhan na ginawa ni Marcos. Bukod dito kay Pangulong Duterte. So ibig sabihin, so madaling salita, malapit na pong mawala. Dapat or mabuwag yung ICC na yan kasi nga walang nangyayaring trial naman. So ibig sabihin, hindi naman sila napapakinabangan. So kumikita lang sila ng pera, wala silang pakinabang, so ano pa ba dapat gawin sa kanila? Kung itanggalin, di ba? Or buwagin. Kaso, ang galing ni Marcos Jr. Biglang may bumulong na makakaliwa. President Bongbong, baka pwede mo naman gawa ng paraan na magkaroon ng trabaho, magkaroon ng pera yung ICC. Pwede natin na ipadala si Duterte. Oo, tapos buhay na ulit ang sistema ng ICC. Maliligtas ka pa sa bayarin. Oo, kasi hindi ka nasisingilin kasi namin yun, head namin yun doon. Ganon yung nangyari doon. Ewan ko lang kung alam ng iba yan, ha. Marami na rin siguro nag-explain yan about dyan sa pangyayaring yan, no. So yun nga, no, kaya nga ulit dapat buwag na yung ICC na yan. So ngayon yung PRRD Act na to, para sa akin wala tong kwenta. Ito ay talagang nakapreparado para sa kay Marcos Jr., hindi para sa mga Duterte. Kasi useless na yan nandun na si Pangulong Duterte tapos tsaka ka mag-PRRD Act. Ano yun? Pigilan mo ko, Amy.
Ako, meron din akong resolusyon, dalawa eh. Opo. Oh. Siguro sa Lunes kasi Sasabihin pa lang po. pinanalyze ko pa lang eh. Opo. Oh. Kasi yung act na yan, okay lang kung meron pang susunod sa loob ng 100 taon, meron pang uhuliin, yun ang makikinabang dito sa batas na to. Pero ako, yung aking yung dalawang Pero ramdam ko ramdam ko ayon sa naririnig ko sa komento ni Senator Marcoleta, mukhang tutol din siya dito Oo, mukhang tutol din Kasi biruin mo talagang wala nang makikinabang dito, kaya nga wala nang kwenta yan. Kaya lang din naman yan ginagawa na naman ni Amy Marcos kasi ng mga nakaraang araw napunan na naman siya ng mga netizen. Kasi nga nanalo lang bilang senator or senador, bigla nang nanahimik, wala na yung hearing nila ni Torre. Wala na yung hearing nila Torre, no? So biglang nanahimik yun. So eto na naman, may bago. So para lang magkaroon ng masasabing kakampi ako ng mga Duterte, may nalalaman na naman siyang PRRD Act na hindi naman mapapakinabangan ni Pangulong Duterte. Hindi naman mapapakinabangan ng mga Pilipino yan. Diba? Hindi mapapakinabangan ng ang makikinabang lang dyan sila Marcos. Kasi itong pangyayari, etong pangyayari na nangyari kay Pangulong Duterte, hindi na to dapat mangyari kahit kailan. So bakit ka gagawa ng PRRD Act? Para kanino yan? Para kanino? Di sa kapatid niya. Kasi kung meron mang deserve, hindi ko sinasabing deserve ni Pangulong Duterte na dalhin sa ICC, na doon siya litisin. Hindi ko sinasabi kung ganun. Ang pinupunto ko dito, kung may deserve na tao na dalhin sa ICC, doon siya litisin, walang iba kundi si Marcos Jr. yun. Diba? Kaya nga international court Kung patindihan sa ginawang krimen, mas matindi, di hamak na mas matinding kung halimbawa lang na totoo yung war on drug na yan na ibinibintang Pangulong Duterte. Mas di hamak na mas matindi kaso ni Marcos Jr. ngayon. Matindi na yung kaso niya ngayon, paano pa yung noon? Diba? O isipin nyo maigi yun. Kaya nga ang magiging deserve lang sa ginawa kay Pangulong Duterte, ang administrasyong Marcos, lahat yan ng mga tuta niya dyan, sila ang deserve na litisin ng ICC. Kaso paano pala magiging buhay nila? Doon kakampi nila yun. Kasi kuta ng mga NPA yun. Ibig sabihin parang magiging Joma season si Marcos Jr. Naku po! Sabi ko na sa inyo si Joma season tsaka si Marcos Jr. magtatay talaga. Hindi ama ni Ferdinand Marcos Sr., si Bongbong Marcos. Yun talaga yun. Si Joma season talaga ang tatay ni Bongbong Marcos sa salisihan si Imelda. Gagawin. Solusyon ko, magpinsang buo. Okay. Ang sabi ko dun sa isa, ideklara natin na yung detention at prosecution ni Pangulong Duterte ay illegal. So yun ang title nun. Ideklara natin na yung pagdidetine, pang-uusig ng International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay illegal and unconstitutional. Yun ang una. At resolution nito resolution hindi po ito panukalang batas, resolution po ito. Resolution. Kasi nga may batas na 1951 bakit pa makikipagtalo pa ako ron? Nandun na yan. Yun na nga po. Pangalawa, yung pisang buo niyan. Ba't ka galit? yung kapinsang buo niya ay sense ng Senado na payagan ng makabalik ng Pangulong Duterte. At inisa-isa ko rin ang mga katwiran kung bakit dapat siyang payagang umuwi na. Hindi yung house arrest, hindi, pauwiin mo siya dito sa ating bansa. So pinadideklara ko na para lang malaman ng ibig ko sabihin, mapagtalunan bakit ko ginawa yun. Sa Lunes, siguradong maipapile yun. Kung ito po'y maipilot, aktuhan na, anong pwedeng maging akto ng Senado sa isang resolusyong gaya ng ihahain nyo, sir? Kaya gusto kong pag-usapan, kaya gusto kong pagtulungan ng Senado, na yung sense ng Senado
Kung tutulungan nila, kung gusto kong mangyari, sa panig namin, gusto naming madeklara. Opo, Ako, sa panig ko, gusto kong madeklara na illegal, unconstitutional, ang pagkakadakip, pagkakadetine, at paring pang-usig pa sa dating Pangulong Duterte. O, di pagtalunan namin, di pakinggan nyo ako. Resolusyon ko ito eh. O, kahit kanino mang komite, dumapo yun. O, edi, sasabihin ko yung katwiran. Nandun naman eh. At yung isa, yung kapinsang buo niya, ay yung sense ng, Senado na kailangan pabalikin ng Pangulong Duterte sa ating bansa. Yun, no? So, maganda yung panukala na isa sa batas mo, Senator Marcoleta. Asahan namin yan, ha? Huwag kang huwag kang tutulad kay Amy Marcos na nung halalan lang nagmayabang, nagbida-bida, pero nung nanalo na, nganga-bills na. Oo, huwag kang gagaya dun, ha? Oo, so nandito ba, asan na yan? Ito. Oo, isa pang, firing squad. Ito, maganda rin itong pag-usapan. Pwedeng maging parusa sa mga sangkot sa extra rendition. Ito, maganda. Ito deserve. Ito rin maganda. Ito ang maganda. Hindi yung PRRD Act. Ito ang maganda para pakinggan nyo. Sa buong mundo, illegal yan. Bawal yan. Except for the United States of America. So siguro, kaya naisipang ipanukala yan, kung sino man ang nagpanukala, ay para nang sa ganon, merong malinaw na tuntunin o batas na sadyang sinasabing ito ay bawal. Ako kung tutusin, kung pupwede lang, because to me this is the highest treason, no? Isang pinakamataas na antas ng pagtataksil sa bayan, no? Kinakailangan dyan, firing squad ang parusa. Uy, firing squad ang parusa sa mga nagtaksil sa bayan. At usapang pagtataksil sa bayan, talagang etong ginawa kay Pangulong Duterte, talagang malapit ito. Malapit to na ikaw ba naman, saan ka nakita na sarili mo ng kababayan, kapwa mo Pilipino? Hindi naman Thailander si Marcos, di ba? Hindi naman Vietnamese yung hayop na yan. So, Pilipino siya. So si Pangulong Duterte, Pilipino, at ang pinakamalapit pa doon, best president ever. Naging presidente, at hindi lang basta-basta presidente, naging presidente. Pinakamagaling na presidente. Presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Tapos ikaw ibinigay mo, porket ikaw lang ang presidente ng Pilipinas, ibinigay mo yung Pilipino sa ibang lahi. Na meron naman kay justice system dito sa Pilipinas, kaya ay nako. Talagang may tuturing mo na treason yun. O, kaya ako, payag ako rito, firing squad. Kahit ako na bumaril eh. Wag dyan, easy. Joke lang. Needed pa ba itong panukalang batas na ito patungkol sa extraordinary rendition considering meron naman tayong kidnapping na Totoo yan. Pag tinignan mo ang revised penal code, hindi lang states ang problema, I think ang dagdag lang dyan is parang sinasabi na if it is a state sanctioned kidnapping, otherwise known as extrajudicial rendition, no? Kasi sa buong mundo illegal yan, bawal yan, except for the United States of America. So siguro kaya naisipang ipanukala yan, kung sino man ang nagpanukala, ay para nang sa ganon, merong malinaw na tuntunin o batas na sadyang sinasabing ito ay bawal. Ako kung tutusin, kung pupwede lang, because to me this is the highest treason, no? Isang pinakamataas na antas ng pagtataksil sa bayan, no? Tama. Kinakailangan dyan, firing squad ang parusa. Oy! Naku po. Ibabarilin sa bunganga si Marcos. Si Remulla sa wet packs. Hindi pala, mali. Sa panga. Oo, babarilin sa panga si Marcos. Si Torre sa bunganga, madaldal eh.
Pareha sila ni Auntie Claire. Hindi naman kasama dyan si Auntie Claire. Si Fajardo sa wet packs. Si Remulla saan pwedeng barilin? Sa tuhod? May rayuma eh. Ay, shoutout niya sa senior citizen natin dyan saan ba pwedeng barilin si Remulla? Kasi sila ang ano dito kung sakaling itong sinasabi ni Sir Jason sa itong firing squad sila ang dapat putukan nito talaga pag nagkataon, no? So antayin natin kung saan sila mapuputukan itutuloy nila. Hindi ordinaryong anong tawag nito? Parusa. Pero Manong Jay, di po ba sa Amerika sila mismo yung kumukuha? Tama ba? Kasi hindi illegal sa kanila. Kumbaga sila mismo ang naging senaryo kasi dito pangyayari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mismo ang gobyerno ng Pilipinas ang nagsagawa nitong extraordinary rendition na nabanggit mo nga, isang pagtataksil. In fact, kahit na walang dahil yan ay treason na para sa akin, yan ay treason. Dapat kahit na may batas na tayo sa treason May batas na tayo sa kidnapping. Dapat yan sila yung maharap na kung sino man yung mga sangkot dahil hindi po talaga katanggap-tanggap na ang sarili mong gobyerno ang magkakanulo sa isang Pilipino. Hindi lang ordinaryong Pilipino kundi isang dating Pangulo ng bansa na naglingkod sa mamamayang Pilipino. So, hindi lang yon. Siya ay super senior citizen, 80 anyos, no? So, lahat ho ng talagang hindi dahil sa pro-Duterte tayo or naman. Ito tinitingnan natin ayon sa lituntunin na existing sa ating batas at ganun din sa human side na anong pangalan nito, human consideration, no? So, pero yaman lamang na meron ng nagpanukala niyan, ako I do not interpose any objection, no? Diyan sa, in fact, sususugan ko pa yan, ang gusto kong parusa ay death by firing squad sa Luneta. Opo, and dito naman po yung sir, sa issue naman. Hindi ba pwede sa doon sa yung gamit Sir Jason yung kung saan sinusunog yung mga pulburon, mas maganda doon wala nang firing, doon na lang sila, sunugin na lang sila doon, mas maganda pa siguro yun, damang-dama nila yun. At tigit sa lahat, high pa sila. Po ng missing Sabongeros na itinatawid naman ang apelidong Duterte. At sabi nga ng dating Pangulo, as per Vice President Sara Duterte, preposterous, kalokohan ang naturang yung anggulo na ganun, Manong Jen, masasabi po. Binuang lagi na. May labutan ng tao nga nakapreso na dito, no? Ikalawa, it's not even, hindi ko malaman pwede mo namang imbestigahan yan, asikasuhin yan. Bakit ka pa magsasangkot? Bakit mo pa itatagni doon sa kung wala kang political na layunin, no? Tama. Kasi unang-una, anong tawag nito? Wala namang direct, anong pangalan yan? Direct involvement or implications, no? May sinabi ba si Brown, si Totoy, kung sino man yung mga pangalan ng mga government assets o witnesses ko, no? Diyan sa Sabongero. Kakatawa nga yung issue na yan na Admar ngayon nagrereklamo yung mga kaibigan kong nag-fish sa anong pangalan nito sa Taal dahil naglulutangan yung kanilang mga fish cage dahil yung pabigat na dito putulin na natin kasi ibang topic na yan. Pero ganyan yung magiging komento ko, firing squad na pwedeng ihatol sa mga tao na nasa likod ng pagkidnap kay Pangulong Duterte at pagdala sa ICC, ako pabor ako dito sa firing squad na to. Sarap siguro, no? Pero ako mas gusto ko yun yung pinaglulutuan ng yung pinagsusunugan ng mga pulburon.
Yung pinuntahan ni Marcos nung nakaraan, 'di ba? Chinek niya na kung susunugin na yung mga pulburon, 'di ba? Doon sila maganda, magsama-sama sila doon, no? Ganda no, no? Oo, tapos naka-live habang nasusunog sila. Sarap noon, talagang kitang-kita mo doon yung ano nila, yung sakit at puot na kanilang yung kanilang ano, talagang damang-dama nila yung kawalangyaan nila doon. Lalo na yung ginawa nila sa KOJC, nako, damang-dama nila yan doon. Hindi man tayo sobrang sama, pero pag mga ganyang kademonyo yung mga tao na yun, mapapaisip ka na lang talaga ng ganun. Samantalang eto, Attorney Vic Rodriguez, no, may panayama patungkol ho dito sa pagpapalaya kay Pangulong Duterte. Hindi na laman ang kanyang resolusyon, pauwiin si Tatay Digong, pauwiin si Pangulong Duterte. Period. Hindi subject sa house arrest. Sang-ayon po ako, bakit mo i-house ang taong walo? Bakit mo i-house arrest ang taong kinidnap? Hindi ka pwedeng magditina ng isang taong walang kaso. Kahit 1 segundo, 1 minuto, 1 araw, lalo pa higit 100 araw na po ang nakalilipas at wala pa rin kaso si Pangulong Duterte, wala pong waransya, yan po ay kidnapping. Yan po ay serious illegal detention. At sana ay dinggin ng International Criminal Court ang mga nakabinbing petisyon na siya ay agaran ng pauwiin at palabasin. Wala pong basihan na siya ay ilagay sa piitan. Wala po ang kinaharap lamang po ni Pangulong Duterte ay chismis, aligasyon, akusasyon, pero wala pa po siyang kaso. Kanya ako po, sa ngalan po ng mga iba pang grupo na gumagawa po at makikisa sa mapayapang pagkilos bukas, sana ho ay makiisa kayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo na siya pong gagawa ng sabayang pagkilos. Worldwide po ito bukas, July 19, Bring Home PRRD Now. Yun po yung ating tema bukas. Yun po yung linalaman ng ating diretsahang pakikipag-ugnayan, direktang pakikipag-ugnayan po sa inyo. Bring Home PRRD Now. Ngayon na po, huwag na po tayong mag-intay pa ng oras na patuloy na hindi bubuti ang kanyang ang estado ng kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan at patuloy po tayong manawagan bilang mga Pilipino. Bring Home PRRD Now. Maganda yung layunin at direksyong tinatahak nung resolusyon na ifa-file po ni Senador Dante Marcoleta. Mabuhay ka, Senador Dante, at kaibigan. Ulitin ko hindi po humihingi ng house arrest yung resolusyong ihahain ni Senador Dante Marcoleta. Simple, diretso, walang patumpik-tumpik, walang arte, walang kondisyon. Bring home PRRD to the Philippines. Period. Parang ano na, ibig sabihin wala nang usapin, no? Talagang iuwi nyo na yan dito, ganun na yan. Hindi na yung bring yung house arrest pa yan. Kasi dyan sa house arrest na yan, medyo delikado pa nga dyan si Pangulong Duterte. Sa totoo lang, delikado pa siya dyan. Mas maganda yung malaya. Oo, pauwiin. Wala nang kailangan pang imbestigahan dyan kay Pangulong Duterte. Una-una, yung mga testigo puro ungaw lang. Yung isa nagsabi papatayin ako ng Duterte, di ba? Pero hanggang ngayon buhay pa rin. Yung isa naman na dating pulis na jowa-jowaan ng mga pulis daw doon, ginagawa daw ito masakit man sabihin ha. Oo, pero yung isang testigo kay Pangulong Duterte, ano pala yan, pinagpapasapasahan dun ng mga kapulisan. Noon daw noon. Sa madaling salita jowa ng lahat, ganun. So lahat nga, pati yun si yung hitman, wala din, di ba? Nasa ibang bansa na daw. So lahat ng mga testigo wala nga sadyang palpak, walang puro lang talaga chismis na mga sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na puro chismis lang talaga yung
yung mga aligasyon, yung mga ebidensya na hawak ng administrasyon laban kay Pangulong Duterte. Kaya kung talagang ano talaga na dapat nga mapauwi na si Pangulong Duterte, hindi na dapat patumpik-tumpik na dahil una-una, ano ba bang laban ni Pangulong Duterte? Matanda na 'yun. 'Di ba? So ito masakit man sa pakinggan, pero totoo 'yun, matanda na siya, may edad na siya. Kaya nga yung sinasabi ng iba diyan na banta si Pangulong Duterte sa mga testigo daw laban sa kanya. Anak ng teteng, nandito nga mga anak niya, wala naman nangyayari sa mga testigo. Ba't pa kayo matatakot kay Pangulong Duterte? Dapat noon pa lang pinapatay na kayo. Mga tulong, ewan ko ba, parang para sila mga baliw. Yung presidente nga si Pangulong Duterte, hindi kayo pinapatay. Ngayon na hindi na siya presidente, tsaka kayo ipapatay. Ano kayang mindset yun? Tigil-tigilan nyo kami. Kalawa, ideklarang illegal at unconstitutional yung ginawang pagdakip o pangingidnap. Lahat naman po ng kidnapping ay illegal. Lahat po ng kidnapping ay unconstitutional. Totoo. Lahat ng pong gawain yan ay serious illegal detention. Yan po'y paglabag sa karapatang pantao ni Pangulong Duterte. Yan po ay labag sa ating saligang batas. Yan po ay seryosong criminal act committed by those who are in the government. Pasahod po nating mga Pilipino. Yung sahod po nila galing po sa buwis natin. Kanya dapat, kung meron po pagkakataon kayo, kung may malapit pong venue na maaari po kayong makiisa, lumabas po kayo ng bahay, makiisa sa payapang prayer rally. Yung iba naman po'y magtitirik ng kandila at mag-aalay ng dasal para sa kaligtasan, kalusugan at agarang pagpapauwi kay Pangulong Duterte. Hindi po dapat ilagay na house arrest. Ba't mo house arrest yung taong walang demanda? Bakit mo ilalagay sa house arrest? O why will you put someone under house arrest? Wala naman pong kaso. Diyan nga natin napagtanto na alam niyo yun na simulat sa pool pa lang sinasabi na ni Pangulong Duterte na kasuhan niyo ko. May reklamo pala kayo sa akin, ba't ayaw niyo akong kasuhan? Yun pala, kaya pala ayaw kasuhan si Pangulong Duterte ng mga nagrereklamo ng about dyan sa extrajudicial killing na yan, may plano palang ibigay sa ICC. Diba? So kaya pala ganun pala yung setup na mangyayari. Tapos itong si Marcos Jr. tanggi ng tanggi na hindi pa papasukin ng ICC. So hindi nga naman pinapasok ang ICC, pero ang pinapasok Interpol. Tapos yung Interpol nasa buntot nila yung ICC. Ang galing din ng setup nila hindi nila kinasuhan dito sa Pilipinas para madala nila. Kaya yung sinasabi ni Pastor Apollo C. Quiboloy na ipapadala si Pastor sa ibang bansa ng administrasyon, totoo yun, kaso nagkamali sila. Kinasuhan kasi nila dito si Pastor. Kung hindi nila kinasuhan si Pastor dito sa Pilipinas, kung halimbawa sumuko si Pastor, yung pagsuko ni Pastor sa ISAP, o kaya sa halimbawa kung hindi siya sumuko sa pulis at lalong hindi siya nahuli ng pulis para sa kaalaman nyo, sumuko po siya sa ISAP, yan po yung totoo doon. Pero eto, kung halimbawa man nahuli si Pastor ng mga pulis, tapos wala siyang kaso dito sa Pilipinas, rekta sa ibang bansa yan. Kaya nga yung ginawa kay Pastor, training ng mga hayop na yan. Ngayon, nung nalaman nila na bawal pala yun, mali yung ginawa natin kay Pastor. So yan ang wag nating gagawin kay Pangulong Duterte. Kahit anong hamon niya sa atin, nakasuhan natin siya, hindi natin siya kakasuhan kasi ipapadala natin siya sa ICC. Yun. So tingnan niyo yung nangyari. 'Di ba? Walang kaso si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Walang Pero ibinaibigay na siya sa ICC kasi nga kapag meron kaso dito, mahihirapan ng administrasyon na ipadala siya at ibigay sa ICC. Kaya mautak din to si Marcos
Totoo, mautak din yung ulupong na yan kahit ganyang pangag-bangag ba yan, no? So ito na yung sinasabi kong sinipsip ni Marcos Jr. ay, naku po. Dapat hindi ko na ito papakita eh. Pero nangako ako sa inyo eh. Ito na po, no, yung pagsipsip ni Marcos Jr. ha. Panoorin niyo po. Ito na, hinigop na. Pasok. Nakahanda na ang 3 milyong family food packs na ipamamahagi ng gobyerno sa mga maapektuhan ng bagyong Krising at Habagat. Mamimigay rin ng water filtration kit o pansala ng tubig na sinubukan pa mismo ng Pangulo. Yan. Bakit parang napaganon si tong reporter? Papanoorin niyo yung pagsipsip ni Marcos ha. Na sinubukan pa mismo ng Pangulo. Nakatutok si Darlene Kai. Kakadiri ang puta. Ayan ha. Sana hindi na lumakas yung bagyo, pero kung sakali ay lalakas pa. Naka-ready naman tayo. Ready na. Yan ha. Dinig nyo, naka-ready naman daw eh. 3 plywood, 3 2x2, kanating kilong pako. Diba? Sakto na yun. Di ba? Ilang yero? 4 na piraso. 5 2x2 na kukulamber. Tapos siminto na matigas na. Handa. Sige. Iyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa National Resource Operations Center ng DSWD sa Pasig City kaninang umaga. Dito sa NROC nire-repack ang family food packs na ipadadala ng DSWD sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Ang report ng DSWD sa akin, sa ngayon, ang naka-storage sa atin ay 3 milyon na relief goods na pack na pwede nating ibigay. So, siguro sapat naman yun kung kahit ano pang nangyari. May ganito ring pasilidad sa Cebu na Siguro daw, sapat naman daw yun. Kahit anong mangyari, hindi pa siya sure. Okay. Gagalingan naman ng food packs ay pinamimigay sa Visayas at Mindanao. Mabuti na lang, may ganito rin tayo sa Cebu. Ganyan na halos pareho na makinarya at sila ginagawa rin nila. Kaya naka-ready naman tayo sa kung ano pang mangyayari. Ayon sa DSWD, nakapwesto na ang food pack sa palibot ng bansa bago pa man tumama ang bagyo. Ay, grabe, palakpakan! Galing nun! Oo, sana all! Kaya ngayon ay nagsisimula na silang mamahagi. Ano yun? Wait lang parang may nakita ko eh. Parang may pangalan eh. Kaya ngayon... Ano yan? Wait lang balik rin natin. Paano ba? Ang hirap. Ang hirap Asan na yun? Wala to niya. Pindot ko. Asan na yan? Sa Cebu, sa bansa bago pa man tumama ang bagyo. Kaya ngayon... Anong nakalagay? May bagong Pilipinas na tatak. Oo, pati yung bigas Nakita niyo, ayan logo, ayan Kahit kalahati yan, logo ng bagong Pilipinas yan. Relief supply, not for sale. Wala man, gutom na yung tao, bibenta pa ba? Tulunggis talaga. Ngayon ay nagsisimula na silang mamahagi ng mga ito. Sa Cebu, sa Negros Occidental area, nag-distribute na tayo kasi yung Habagat na apektuhan na sila. We're also looking at Mindoro, Region 7, Region 6. Handang-handa rin tayo sa Northern Luzon, handang-handa sa Cordillera. Ayan singilin niyo yung DSWD, handang-handa daw sila Pag kami dito binaha, tapos wala kaming pagkain, ay nako po. Magkakaalaman tayo. Region 1 at Region 2, may mga pre-position tayo na family food packs doon. Kulang-kulang almost 300,000 yun nandun sa mga areas na yun. Okay. Bukod sa food packs, namamahagi rin ng DSWD ng sanitation kit, mga damit, gamit panluto at water Ay, kuya, may mga panluto na walang gasol. filtration kit. Nagsample pa ang Pangulo ng pag-inom sa tubig. Ito. Okay. Puta, ilamoy. Sabi, okay, Marcos, hindi ang bulburon. Tubig yan, ba't mo nilagay dito sa ilong? Bakit sa ilong, hindi sa bunganga? Pati siya, diskumpiyado dun sa maruming tubig na
Tanginang yan. Tingnan mo. Tingnan yung gagawin sa atin, papainom mo. Pang Pangulo ng pag-inom sa tubig na mabango daw, mabango. sinala sa filtration kit na ipinamimigay ng pamahalaan. Iskumpiyado pa siya, yo. Yung tinesting namin, yun yung balde na merong filter na kahit anong klaseng tubig, wag lang malat. Tayo naman, Marcos, love trip ka talaga. Hindi mo alam ano yung mukha niya, yo. Pero kahit na iba pa sa fresh water, kahit hindi masyado malinis, pwedeng ilagay sa balde, pwedeng inumin. Hindi masyadong malinis. Ano ba talaga malinis o hindi masyadong malinis? Dadaan lang doon sa filter na yon. Fully automated na raw ang operasyon dito sa Enroc. Ibig sabihin, puro makina na ang gumagawa ng pagre-repack ng nakakadiri na mano-mano. Mahigit 20,000 family food packs daw inagagawa ng DSWD dito sa National Resource Operation Center. Malaki na raw yung diferensya niyan mula sa kit. Nagsample pang panggamit panluto. Ulitin natin ha. Ulitin natin. Ang ganda ng pagkakabira dito ni Marcos eh. Nagsample pang Pangulo ng pag-inom sa tubig na sinala sa filtration. Nirekta sa ilong. Akala niya siguro akala niya siguro pulburon eh. Kit na ipinamimigay ng pamahalaan. Yung tinesting namin, yun yung balde na merong filter na kahit anong klaseng tubig, wag lang malat. Pero kahit na iba pa sa fresh water, kahit hindi masyado malinis, pwedeng ilagay sa balde, pwedeng inumin, dadaan lang doon sa filter na yon. Fully automated yan, no? Nakakadiri yun. Halimbawa, may ihi ng daga, may ihi ng tao. So, sasabihin na naman ng Malacanang yan ni Yussi Claire Castro, ba't ka naman maglalagay ng maruming tubig? Di malinis na ilagay mo. So, ibig sabihin useless. Grabe, no? Ayan po ayan po yung video ng paghigop ni Marcos Jr. Yung tubig, gaganon sana sa ilong eh. Kaso, inirekta, nalaman niya tubig pala. Ay naku, bakit sabi namin maayos na presidente ibigay mo sa amin eh? Bakit parang may tama? So yan mga manateros, mga kabiyaya, ang haba na ng video na to. So ano pong may kukomento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Huwag nyo ipunin yung baha dyan sa labas nyo tapos inumin nyo, ha? Huwag nyo sundin nyo. Hinayupak na yun. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.